Hello guys! Hello mga ka-farm! Welcome to my vlog. So ngayon, ipakita ko sa inyo yung aking bagong tanim. So ito ay 1 week na to bukas. Yan, ang bago kong tanim. Yung dalawang fish pond ko ay tinaniman ko muna sa ngayon mga ka-farm dahil sa alam nyo na yung banta sa ating bansa na matinding init or yung tinatawag na El Nino. Yan. Pero ngayon ay ang i-focus natin ngayon mga ka-farm ay kailangang tingnan niyo yung yung ganyan na itsura. Bago ko pa yan na pinapatubigan kanina. So tingnan niyo yung i-introduce natin yung ganito yung paggawa ng dapat walang bundok-bundok sa gitna. So tingnan niyo guys, 'di ba? Ano napapansin niyo yung makikita niyo dito sa aking dahil ako'y nagpapatubig, 'di ba? Pantay yung tubig. Kung mayroong mga hindi naabutan, yung nasa gilid lang talaga, yung papunta sa yung sa elevate na ka-elevate yung sa kilid, yung elevated or yung dike. Yun lang ang hindi naabot sa tubig. Pero ang kabuuan mga ka-farm ay halos na talaga sa tubig or pantay yung tubig. Ang dahilan nito is kailangan nating una, kung tayo ay mag final leveling, ay kailangan mayroong tubig talaga, as in siya yung silbing magtansya ba, or siya yung silbing makita dyan, ang tawag dyan sa Bisaya na gamit kapag tayo ay nagle-level. Hindi kasi maging patag yung linilibel natin kung walang tubig. So dahil sa tubig, makakabuo tayo ng or makapagtapos tayo na sa ating gawain, lalo na sa pagpapatag sa palayan kung mayroon tubig. Yan. Bakit kailangan natin patagin yung mayroon naman, baka magtanong kayo, mayroon namang mga upland na rice, bakit dito sa atin kailangan patagin? So hindi na natin yan patagin yung mga upland rice, kasi yung mga upland na tinataniman yung sa mga bundok kasi yan, kasi tinatawag yung upland, kaya hindi na yan natin pinapatag. So ito yung lowland kasi itong sa ating area. So dapat sa lowland ay kailangang pantay at walang bundok sa gitna, dahil mahirapan tayo mag-control una ang buto ng buto na mga damo or mga liso sa mga damo ba. So kaya kailangan natin patag upang once na mag-control na tayo sa pandamo, katulad ngayon, kahapon nag-spray ako ng pandamo, so pinapatubigan ko ito pang masok yung may chemicals ito pang damo, at masusok siya within 24 to 48 hours na malalanta or mabubulok na yung buto ng damo. Kaya yan, tingnan niyo mga ka-farm, di ba? Tapos pangalawa, mas maganda ang level na ganito, kasi kapag tayo ay mag-abono, balance yung nutrients at diretso. Yung iba ay kapag mag-abono tayo, diretso yung natin, yung abono, at ma-disseminate diretso sa bawat bawat tanim. Kasi mayroong tubig, siya mismo ang mag balance, at madali itong mapatubigan kasi patag yung area natin. Yan. Una yung damo, makontrol diretso yung buto ng damo. Tapos sa pagpapatubig ng sa during mag-abono, pantay ang tubig at sakto ang distribution sa tubig, at balance lang ito. Pangatlo is yung kung marami namang kuhol, siyempre madali lang natin ito silang makontrol. Yan ang napakagandang kasi kapag level yung taniman natin ng palay. Tapos dito tingnan natin yung sa kabila. Bukas pa ako magpapatubig dito mga ka-farm,
dahil naubusan tayo ng crudo. Yan. Ito yung fish pond ko na medyo malaki-laki, 1,275 square meter. So hindi ko lang muna to inaano mga ka-farm, at linagyan ng tilapia or nag-stock ng tilapia dahil lagi sa sinasabi ko kanina na may malaking banta na may malaking tawag diyan, yung El Nino ngayong season na to. Kaya kawawa naman, kahit meron naman tayong supply ng tubig or crudo, kapag mataas yung init, mas kawawa yung mas lalong umiinit yung tubig. At siyempre kapag El Nino talaga ay napakalalim yung ng tubig, at kailangan nating habulin yon hanggang sa i-harvest natin yung tilapia. So patay tayo sa crudo niyan. Maganda kasi kapag hindi tag-init o hindi El Nino, kasi kapag tayo ay maglagay ng isda, siyempre may katuwang tayo na ulan. Masayang kasi yung mga ka-farm, sayang yung tawag dyan, sayang yung gastos natin. Tapos tingnan nyo, ganyan lang dapat ang distansya nyo kung magtatanim kayo. Yan, diba? Requested ko to. Request distance to na ako, guys, kasi hindi to yung normal lang na itinatanim sa mga planters namin dito, yung mga farm laborer, kasi bihira sila nagtatanim ng ganitong distansya kasi matagal sila at matagal nila matapos yung area. Alam nyo ba yung ko doon sa kabila at saka dito, 5 ang pinapaano ko dito, pinapatanim, at saka umabot sila ng 5:30 ng hapon. 5 sila, guys. Ito kasi stricto ako sa distancing. Kasi maliit lang na area, tapos marami naman akong similya sa palay, marami naman akong maraming bundle naman ang inabot sa aking ginawang seedlings. So kaya masayang naman kung hindi natin itatanim lahat. Kaya yan, pinaano ko, tawag dyan, gisaksak yun na ako. Wala yun na ako in Bisaya, wala yun na ako palagyo ang distansya. So dito is hindi naman masyado masikip dito mga ka-farm, or yung distansya niya, ko talaga sa natural na ng taniman nila dahil 5:30 na ng hapon. Kaya ito yung medyo nahuli kasi pang last na palihin to nila mga ka-farm. Kaya yan, so medyo mabibigo kayo sa aking tilapia ngayon dahil ito muna ang ginawa ko mga ka-farm. Pero alam nyo ba mga ka-farm, bakit ko ginawa to? Dahil sayang yung panahon by cropping na walang harvest tong area to, maging bakante lang ito. So kaya ginawa ko itong tinanaman ko muna ng palay, parang by the end of this cropping meron tayong ma-harvest. Kasi sayang naman yung is 4 to 5 months yung tilapia, tapos ito yung is lang 3 months, 3 and a half months ang palay. Kasi simula sa pagsabog ay pagsabog ng similya ng palay ay aabot ito ng itong 436 ay aabot ito ng 115 days simula paggawa sa similyahan. Tapos yung 534 naman ay 131 days. So mas matagal yung doon. Kaya inuna ko yun tawag dyan, gisimilya bago ito. Kaya baka maantay lang niya yung isa. Malayo ang mga agwat mga ka-farm, dahil sa katapusan ay pwede na itong ma-harvest yung nauna kong palay.
Ito naman ay hindi naman pa pwede sa katapusan yung dalawang variety ko doon sa kabila. Basta yun lang mga ka-farm ha. Basta ang importante kapag mag final or last leveling na kayo, kapag mayroon kayong rice farm, ay kailangan talagang bantayan nyo yung nag-level or yung pinapa-labor nyo guys. Kasi yung iba ay nagmamadali, hindi na nila masyado pinapatag yung mahirapan kayo sa pag-control sa damo. Siyempre sa distribution sa kanang tubig, medyo ang iba ay malalim na, tapos yung iba ay hindi pa naabutan ng tubig, kaya kailangang stricto tayo sa panahon ng final leveling. Yun na. Tsaka ito na yung yung ganyan mga ka-farm guys. Yan, sanhi yan ng daga. Kaya wala na tayong magagawa diyan. Na natin yan maibabalik ang kahapon. So ito yung itong ganitong klase sa katapusan pwede na ito mai-harvest. Ito milking stage pa to. Yan, ito dough stage. Yun itong dough stage, pula ng pula ng tumoy nila pa, pula ng tumoy. Yan, sayang. Maraming mga silingan ko dito or mga kapitbahay ba nagsabi na sayang yung palay. Wala naman tayong magagawa dahil naman hindi, sanhi man yan ng yung damages sa daga. So yun, tatanggapin natin at babawi lang tayo sa susunod. Makapagsabi pa yung iba ay parang makaabot ka sana ng 350 to 400 bags. Kaso may kaso kaso nadaga lang. Aywan ko lang kung ilan ang ibabahagi sa ating yield na ito ngayon. Kaya ang masasabi ko sa inyo na guys, sa bawat talaga patay buhi ra gyud ning mag-uma. Patay buhi ra gyud. So kailangan tayong hindi susuko guys. Ipaglaban talaga natin dahil kung talagang walang mga farmer, walang nagtatanim ng palay, ay mais na lang ang kinakain nyo guys. Wala nang palay sa market na mabibili nyo. Kaya kami mga farmer ay masipag naming pag-igihan pa namin na kaya namin na in Bisaya suklan ba ang banta sa ato bilang isang tawag dyan, nagpa-farm. Kaya fights lang, laban lang. So thank you so much for watching guys. Salamat kayo. Salamat sa lahat. Ingat kayo dyan kung saan man kayo. Ingat. Ang buhay ay wither lang. Oh, di ba? Bye everyone.